Alam mo ba na may maling paraan ng pagdidilig na pwedeng makasira sa seedlings mo? Kung gusto mong tumubo ng malusog at matibay ang iyong long green pepper seedlings, may isang technique na ginagamit ng mga gardeners. At ito ay bottom watering. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko dinidiligan ang aking mga long green pepper seedlings gamit ang bottom watering or tinatawag din na tray watering or sub-irrigation method. Lalo na kung katulad ko kayo na nag-grow ng plants indoor, sobrang helpful ang method na ito. So ano nga ba ang bottom watering? Sa halip na diligan natin ang ibabaw ng soil, ang ginagawa natin ay linalagyan natin ng tubig ang tray sa ilalim ng pot at hinahayaan natin na sumipsip ang soil ng tubig mula sa ilalim paakyat. Parang sponge lang siya, ina-absorb ng soil ang water kung saan ito pinakakailangan. Usually, hinahayaan ko lang siya ng mga 10 to 20 minutes, then tinatanggal at nililipat ko ang mga soaked seedlings sa isang dry tray para hindi mababad ng sobra ang roots. Now, let's talk about why this method is good para sa mga seedlings natin. Number 1, para mas strong ang root system ng ating mga seedlings. Dahil ang tubig ay galing sa ilalim, napipilitan ang roots na mag-grow pababa para hanapin ang water source. Ang resulta, mas deep at strong roots, ibig sabihin mas malusog ang mga seedlings in a long run. Pangalawa, iwas overwatering sa ibabaw. Kapag top watering kasi, minsan sobra ang tubig sa ibabaw at hindi pantay ang basa. Sa bottom watering, ang lupa lang ang kukuha ng water ng sapat na kailangan niya para maiwasan ang overwatering. Pangatlo, hindi na di-disturb ang mga seedlings. Yung mga seedlings natin ay sobrang delicate yung mga yan. Kapag binuhusan mo ng tubig mula sa taas, pwedeng matumba o masira. Pero sa bottom watering, safe at steady lang sila habang sumisipsip ng tubig. Number 4, iwas sakit tulad ng dumping off. Ang dumping off ay common problem sa mga seedlings kung saan nabubulok sila. At isa sa cause nito ay sobrang basa sa ibabaw ng lupa. Dahil hindi nababasa ang ibabaw sa bottom watering, ay maiiwasan natin ang ganitong disease. Number 5, mas malinis at less fungus gnat. Kapag laging basa ang ibabaw ng soil, doon mangingitlog ang mga fungus gnats. Sa method na ito, dry ang topsoil kaya less pest. So ayan na nga't nakababad na lahat ng aking mga pepper seedlings at hinahayaan ko lang silang nakababad for about 20 minutes. As you can see, after few minutes, basa na yung ibabaw ng soil, ibig sabihin okay na sila. After that, isa-isa ko silang tinatanggal sa tray na may tubig at linilipat ko silang isa-isa sa dry na tray. At ayan, tapos na akong magdilig ng aking mga seedlings. Super simple lang siya pero sobrang effective. At ibabalik ko na sila sa kanilang bahay kung saan nila ipagpatuloy ang paglaki at paglago gamit ang grow light. Kung gusto mong maging healthy at strong ang seedlings mo, especially peppers, try mo itong bottom watering method. And if you found this helpful, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next gardening video.